Secretary Henry, magandang morning. Magandang good morning, Captain Jing. Nasa Singapore pa ba kayo? Hindi na, kalalapag ko lang kanina. Medyo madaling araw. Opo, Kaya medyo gising na gising pa po tayo at hindi pa kasi tayo natutulog. Baka may jet lag pa kayo, ha? Wala naman, okay naman, okay naman tayo. Ayos naman. Opo. Okay, balitaan nyo nga kami. Ang ka-meeting ninyo kahapon ay dalawa, no? Di ba? Meta saka Roblox. Sige nga. Opo, sige po. Mag-report na po kayo sa amin, Secretary. Ayan, reporting na po. Kagagaling lang sa Singapore. Ito po nangyari doon sa meeting po natin. Yung unang meeting po natin kay Meta. Kasama po natin dyan, it's a multi-agency representation, DICT, tsaka yung mga touch agency, tsaka syempre yung makisig natin na si ASIC Aboy. Opo. Tapos kasama natin law enforcers ang nagre-represent sa kanila, no less than si Director Melvin Matibag. Opo. May representative sa DepEd. Tapos, para siguradong yung batas na kinakraft moving forward, magabayan din, nagpadala po na representative si Speaker D, no less than si Congresswoman Ann Matibag. Nandun po. She chairs the Committee on Women and Child Protection. And then sa Senate naman, nagpadala po si Senrisa ng rep niya, si Attorney J, isa sa mga proponents talaga ng defending children from Mosaic SIM. So, si Meta naman, nandun lahat ng mga, nakita nyo yung mga picture, nandun lahat ng mga eksperto nila. Opo. Mga dating prosecutor na nagpunta sa Meta, law enforcers sa mga background, psychologists. Matindi po yung usapan namin. Naging parang workshop nga. Opo. Mga 2.5 hours kami nag-usap. Buong umaga doon sa opisina nila sa Singapore. Nandiyan po yung head nila sa policy po. Ang bottom line, yung mga hinihingi po natin na reforma, sabi ni Facebook, we hear you, we acknowledge the gaps, and we will do better. Katunying, hindi ko naman sila kinagalitan. Sabi ko nga, this is in the spirit of collaboration and mutual assistance. Para bang help us, help you. Kasi sabi ko nga sa kanila, medyo kailangan yung baguhin yung imahe ng Meta. Sabi naman nila, oo, we acknowledge. Maganda si Meta, maraming nagnenegosyo dyan, maraming nakaka-connect. Pero yung mga content ba na nakakasakit, medyo nakakabastos, hindi totoo, lahat yan, sabi nila, pagsisikapan na po natin. Bottom line, meron kami katunying na MOU na dala. Opo. Doon sa haba ng additional commitments na binigay nila, we had to redraft it. So, ang mangyayari, lilipad naman ngayon dito yung leadership ng Meta and dito tayo magsasign ng MOU. Ano po yung laman nun? lang. Sige nga. Yan, yung mga content, no? Protection ng mga bata, non-negotiable yan. So, pinag-aaralan na nila yung paglilimatan ng paggamit ng Facebook during school days, pagkakaroon ng time limit sa paggamit, tapos yung mga parental controls na pinakita nila sa amin. Actually, nag-demo sila ng mga ibang tools nila. Meron kaming nakita na URL, pinadala sa kanila ni Director Matibag. Within seconds, natanggal. Pero hindi kami happy doon. Sabi namin, hindi lang dapat mabilis ang takedown, dapat nga proactive. So, yung AI tools naman nila, i-adjust nila para when it comes to children, youth violence, sexual exploitation, yun, no place there. Now, doon sa usapan ng fake news, disinformation, yung isa sa problema natin kasi, di ba, Katunying, alam mo yan, yung account na nagpo-post, hindi natin malaman kung sino, hindi natin ma-actionan. Yun, babaguhin din nila yung policy nila na yun. So, mga kababayan po natin, para paalala lang, pag may nagawa kayo na against the law, inside the platform of Facebook, hindi na kayo pwede magtago. Si Facebook mismo, makipag-coordinate na sa law enforcers to malaman namin, ma-attribute namin kung sino yung gumawa. Pero yung opisina yes, Secretary, mawalang galang po, dun sa bagay na yon, matetrace ba talaga kung sino yung may-ari ng account? Kahit dami account? Yun. So may dalawa tayo. Kapag katotoo yung tao, madaling matrace. Opo. At saka mabibigay information.
Ngayon, yung dummy account, yan po yung problema natin dun sa identity verification. Yes. At saka inauthentic users and inauthentic behavior. Medyo mahaba-haba yung usapan namin doon. Pero ang kinalandingan namin, dapat tignan na nila yung paggamit ng national ID. So sabi nila, yes, iaralin nila. Then yung team na padadala nila dito is to look at the technical feasibility of how to connect it. Yun ang talagang problema when it comes to attribution. Na-attribute mo nga kung sino yung account, pero inauthentic naman yung account. Yes. Nangangako sila na magbibigay sila sa atin din ng report doon sa pagtatanggal nila ng mga inauthentic na o yung mga trolls. Yes. Sabihin na natin. May sila, magre-report sila sa atin doon. may commitment pala sila doon. Pero Secretary, mukhang tingin ko ito pinakamabilis. Ang pinakamabilis ay lahat ng totoong tao na gumagamit ng Facebook dapat verified account. Verified Tama. account. Pagka hindi verified account, ang dapat nating maging conclusion doon, it's either inauthentic yung tao or dummy or troll yun. Or troll yun. Ngayon, kaya lang naman hindi makapag-verify yung iba o kung i-require, sapagkat may bayad. Tama. Opo. Tama. Napag-usapan din yan. Napag-usapan yan. Naiintindihan namin na may revenue implication sa kanila pag pinamigay nila ng libre yan. Hindi pa sila umuoo, pero tingin ko doon tayo papunta. Intindihan din naman namin na negosyo rin sila. As a business, kailangan ayusin din nila yung mga revenue stream na maapekto sa kanila. Ako, pinag-aaralan na nila talaga ang tingin ko, yung verified account niya. Kasi yan ang solusyon talaga. Kahit na may attribution, kung peke naman yung account, Yes. wala rin, di ba? Correct. Ang dami ng winasak na tahanan niyang mga dami account, mga trolls na yan eh. Hindi po ba? Saka po, ang totoo po nun, Secretary, kung ako yung ordinaryong Facebook user, na may check yung aking account, kung ako, yabang ko na yun di ba? Yabang ko yun. Verified yung account ko. Pero baka naman kung tama kayo, may revenue implication, baka naman pwede silang tawag dito, parang discount. Yung matinding discount, bagsak presyo para sa mga kababayan natin na gustong sumunod sa batas. Oo. Ang pinakamagandang solution talaga, Katunying, and ito naman yung appreciation ko kay Roblox. Si Roblox, nag-agree na gagamitin nila yung national. Actually, si Roblox, 30 minutes lang ata usapan namin, 30-35 Kasi una namin kinausap, kwento ko lang, una namin nakausap Meta. Medyo mainit Pero yung mga nakausap kasi namin sa Roblox, mga ex-Meta executives yun. Tingin ko may nag-tip sa kanila, uy, may init dito, medyo. So pagdating namin kay Roblox, nagulat kami kung ano yung mga hiningi namin kay Meta. Naka-ready na yung slides nila. Eto, identity verification, gagamitin namin yung PhilSys. PhilSys mismo, tinagay nila. And lilipad na sila para pumunta. And tapos yung mga Roblox checking youth and youth behavior, yung chat sa Roblox, may scan nila. Pinakita nila sa amin. Ready si Roblox. So sa akin, kung si Roblox, mapatakbo nila yung integration nila sa national ID, papakita natin kay Meta yon. Ito pwede naman, madali. So, medyo iba yung nung nagkausap tayo bago ako lumipad, medyo may konti akong agam-agam. Sa akin, paano ba natin mapapasunod itong mga to? Pagdating namin doon, overwhelmingly, the level of collaboration, cooperation, and acknowledgement that they need to improve. Medyo na-surprise kami ng mga kasama natin. And maganda yung kinalabasan ng meeting sa dalawang Baka platform. naman na medyo nasindak kay NBI Director Melvin Chicago Matibag. Subukan lang nila. So credit to yung mga kasama ko, nakita naman nila multi-agency yun. Lahat matitikas, experts in their field. May kasama tayong private sector representative din. Iba talaga pag kasama mo NBI nga, di ba? Ito na, kasama ko na yung NBI So, maganda yung usapan doon. Dahil nakita nila that the government is very serious and we
convey to them the president's message na, hey, gusto namin yung platform nyo, pero ayusin natin yung mga bagay-bagay na nakakakit sa kababayan natin. Nabitawan nyo ba yung salita na pag hindi kayo umayos, ibaban namin kayo? Hindi ko na nahugot yun. Wala, pagdating pa lang doon. They had me at will collaborate. Ganun kagad, ano? Ganun kagad. O baka naman natakot sila na gawin natin dito sa Pilipinas yung nangyari sa Amerika na bayad sila ng mahigit $17 billion sa settlement. Oo. So, napag-usapan din yun, yung mga sanction and yung mga liquidated damages na pwedeng isampa sa kanila. Sabi nila, hindi na daw tayo aabot sa ganun. Kasi they do recognize that the sentiment of the public worldwide is already shifting. Tech platforms have to do better in terms of protecting not just the youth, but everybody. So maganda yung nangyari sa US. At tingin nga namin, dahil doon sa nangyari sa US, medyo mas naging open ang Meta at Roblox sa pakikipag-usap sa atin. Balikan ko lang yung sa PhilSys ID, no? Hindi ba pagka minor, hindi pa pwedeng magka-national ID? Ay, tama yun. Paano yun? Ngayon, yung PhilSys, tama yun, Katunying. So yung sa PhilSys ngayon, siguro mga high school sinasama nila. So yung mga batang-bata, mga 9-5 baka wala pa. Pero hindi sa Roblox for example, hindi lang kasi yung minor ang kailangang mag-authenticate para magkaroon ng value. Yung adult ba na potentially predators, potentially groomers, malalaman na natin. Kasi magkakaroon ng disincentive yung mga tao na hindi naman ako makikilala dyan, magpapanggap na lang ako. Hindi, kilala ka na namin ngayon kasi authenticated ka. So hindi mo pwedeng abusuhin yung mga kabataan dahil malalaman namin kung sino ka. Opo. Okay. Balikan ko lang yung tungkol dun sa protection ng mga bata. Meron ba silang commitment na kapag hindi lang bata, pati yung, hindi ba, very sensitive tayo pagdating sa karahasan, karahasan, sexual at iba pa hindi ba pwedeng pagka na-post o naka-live sa Facebook at nakita nila automatic kay say like few seconds tigil na, pwede ba hindi ba sila nag-commit sa ganon? Hindi, may commitment sila, Katunying. Yun nga lang, hindi 100%. Ang sabi nila, yung AI nila can do proactive screening. And sabi nila, AI, nothing's perfect. So 99%. Ngayon, easier said than done. Maganda yung 99. Patunayan nila. Yan naman yung napag-usapan namin. Be transparent to us. Hindi namin nakikita kasi nga, kung 99% nagagawa nyo, okay. Pero paano namin i-verify? Yun yung pag-uusapan doon sa technical working group. Paano ma-verify ngayon ng law enforcers natin and regulators na nagko-comply sila doon sa SLA na yun. Now, yung 1% na nakatagos, gagawa sila sa Facebook mismo, gagawa sila ng action center. Pag may kababayan tayo na nakakita at nag-complain about that, hindi na kailangan dumaan pa ng isusupina mo pa, magre-report ka pa. Pwede na yung public reporting. So yung mga yon wala pa naman, pero yun yung mga agreement na they will start building. And kasama ko na si NBI dyan. Kapag naman hindi sila tumupad dyan, alam mo na naman si Director Melvin, baka non-bailable yan sa kanila pag nagkataon. Opo, kailan po yung meeting dito sa Pilipinas, both sa Meta saka sa Roblox? Yun sa Roblox, first week of September. And ang kagandahan sa Roblox, yung huling-huli na lang na kailangan nilang gawin is magtayo sila ng office dito. Inorganize na nila yung office sa Singapore. Sabi nila, bigyan nyo lang kami ng time. They're getting their office together in Singapore. Walang office sa Singapore dati yan. Opo. Ngayon, susunod nila sa Pilipinas. So, mga first week of September sila. Si Meta, understandably, ang haba ng listahan namin, baka middle of September. Ang in-offer nga ni Director Melvin,
magre-reserve siya ng isang floor doon sa NBI office. Doon yung technical working group nila. Baka namang umuoking si Meta. So, doon sila sa NBI magte-technical working group. Hindi na sa DICT doon na para mas bantay sarado. Kung sa bagay, no? Basta kami, Secretary, alam ang importante, ang gobyerno ay yung dalhin nyo lang yung buong gobyerno doon. Nakita namin, multi-agency, interagency nga yan. Medyo na-appreciate po namin yon. Lamang, kayo na nagsabi, easier said than done. Hanggat hindi natin nakikita ng aktual lahat ng mga commitment nila, nananatiling pangako lang yon. At ako kasi, bukod dun sa karahasan, given naman na yon, talagang gigil na gigil ako dun sa sa trolls, sa mga dummy accounts na walang accountability Magkakalat lang ng kasinungalingan ni hindi mo maidemanda sapagkat walang hindi mo alam kung sino ang ididemanda mo. Yun ang talagang dapat ay aksyon ng mabilis ng Meta, sir. Alam mo, Katunying, ang isang kagandahan na nag face to face. Sabi ko hindi tayo mag-zoom, hindi tayo magre-remote session, dapat face to face, mata sa mata mag-usap tayo. Nandun si NBI, di ba? Na-meet niya yung police enforcement group ng Meta, yung interface sa mga informant sa iba't bansa. Noong nagkita sila, pinakita nila yung tools nila. Because we told them na medyo we'll treat things confidentially, lalo na yung mga proprietary tools nila. Alam mo, kaya nilang i-trace. Now, ang tanong na lang is, gaano kabilis natin ma-attribute yan? Yon, nag-agree na sila. May mga legal procedures and policies na sila na they put in place. Kailangan na lang talagang alisin natin yung inauthentic users at saka inauthentic behavior. Pag yon nag-link sila sa national ID, lahat yan verified na. And sana, bago matapos ang taon, na-verify na, automatic tanggal na yung mga inauthenticate? Oo. Kasi alam mo, nakakatakot kasi yun kapag verified ka, alam mo na tao ka, tapos may ginawa kang kalokohan sa Facebook, ma-trace ka talaga. And hindi lang sa Pilipinas yan, meron ng international cooperation. Hindi ko lang mapangunahan si Meta, pero mag-a-announce sila ng mga drastic measures. Baka nga si Boss Mark Zuckerberg mismo ang mag-announce ng mga improvement. Medyo nagising sila, Katunying, dahil siguro dun sa one, yung decision sa states, and second, narinig nila yung side ng Philippine government and na-acknowledge naman nila na they need to improve. Opo. Kung po itong sa Facebook, number one source pa rin siya ng news Alam niyo ba na, di ba may survey na number one source of news? Imagine mo kung number one source of news siya at puro kalokohan pala yun. Ang dami namang madaling maniwala ngayon. Imagine niyo yung mangyayari sa 2028. Mag-i-election na po tayo Kaawa-awa tayo. Gaano karami po ba ang Facebook accounts na binanggit nila na existing ngayon? Ay, nako. Sa buong mundo? Hindi. Nasa 3 billion plus. Hindi. Sa bagay, hindi makukwenta kung sa Pilipinas lang Meron ba silang gano'n? Ay, hindi. Halo-halo. Halo-halo. Kasi kung ang gusto ko lang malaman, halimbawa dito lang sa Pilipinas, say 100 million ang Facebook accounts and pages, ilang percent ba doon ang dami? At ilang percent ang totoo? Dapat siguro merong ganong klase ng representation, malaman natin yung ganong klaseng numero Actually, tama ka, Katunying. Sabi ko, simple lang yan. Bigay nyo sa amin kung ilan yung inauthentic sa authentic. Medyo yon hindi nila masagot. Sabi namin, data science company kayo, may AI kayo Naintindihan na natin yung mga bagay na we don't want to be bogged down during the negotiation in things na alam namin na hindi nila sasabihin yan. So, we'll just move on. So, ang solution na lang namin, sige, hindi na namin kailangan alamin yan. Pero, let's agree na moving forward, masi-zero out natin dapat yung troll. Agree naman sila doon. And hindi biro-birong financial impact sa kanila yon.
Pero sabi nga namin, hindi naman profit na pinag-uusapan natin dito eh. Ang pinag-uusapan natin dito ay kapakanan ng mga users nyo mismo. And ang babala nga namin, yung sentimiento ng mga kababayan natin, while gusto nila ang Meta and Facebook, tumataas talaga yung apprehension doon sa harmful effects. So, ito na siguro yung wake-up call ng Meta. Yes, sir. Secretary, maraming salamat po sa oras. Ha? Magandang umaga po. Magandang umaga. Anytime, Katunying. Good morning to everybody. Yes, sir. Si DICT Secretary Henry Aguda.